Handa ang Philippine National Police na tumulong sa Senado sakaling mag-issue ng arrest warrant laban sa pastor na si Apollo Kibuloy. Nakahanda na ang mga pulis sa pagbaba ng utos na damputin na si Kingdom of Jesus Christ Church leader Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa kasong contempt na inihain ng Senado laban sa kanya. Three months ago, before this august chamber, I stood before you to expose the alarming practices of Socorro Bayanihan Services Incorporated. In an isolated community in Barangay Kapihan, Municipality of Socorro, children were being forced into marriage, young girls were being sexually abused, and other atrocities were visited upon hapless members by a person they believe to be the incarnation of Jesus Christ. Sa mismong Senado ding ito, inaresto sina Senyor Aguila at ang iba pa niyang kasama. Salamat sa maagap na tugon ng Department of Justice at patuloy nating pinagdarasal ang ganap na katarungan para sa mga biktima. Ngunit, hindi po tayo titigil hanggang may batang nasa peligro. Hindi tayo titigil hanggang may mga Diyos-Diyosan na naghahasik ng lagim sa mga kababaihan at kabataan. At kung paano ang maagap na tugon natin at ng buong gobyerno sa mga biktima na Senyor Aguila, sana ay ganyan din ang pagtugon sa mga biktima ng lider na ibabahagi ko ngayon. Sana mabilis din ang ating pagtugon sa mga biktima ni Apollo Kibuloy. Mr. President, matapos po ang investigasyon sa Socorro, ako po ay nilapitan ng ilang mga biktima para magbunyag ng kanilang mga kwento. At gaya ng mga kwento ng mga biktima ni Senyor Aguila, gaya nila Chloe at Renz, nakakapangilabot ang kanilang mga kwento. Front and center of these narratives are the systemic sexual abuse of women and children in the hands of this man that they call pastor. And no, these are not crimes of the past for which we are holding Apollo Kibuloy to account. This is an ongoing offense. Patuloy na nangyayari. The abuse of women and children is taking place as we speak under the auspices of the Kingdom of Jesus Christ. Habang ating isa-celebrate ang kapanganakan ng sanggol na si Jesus, mayroong mga batang sinasaktan sa ngalan ng Kingdom of Jesus Christ. Ang aking opisina po ay kumausap mismo sa mga naging biktima ni Kibuloy. Nakausap ng opisina ko si Elias Jackson, 15 years old, noong na-recruit siya kasama ang kanyang pamilya. Naging isa siya sa mga bata na nakikita natin sa pang-araw-araw na umiikot sa ating lansangan, namamalimos gamit ang letter na kunwari ay solicitation para sa kanilang organization o di kaya tulong para sa pagpapaaral. Hindi natin alam, may malagim pala na sinasapit yung mga batang di masyadong nakakadilihensya ng malaki sa paglilimos. Sila po ay pinapalo, 20 lashes, 50 lashes, 100 lashes. May isa pang nagkwento, pinapaddle din daw. I am in possession of testimonies to that effect. Mayroon din pong isa, menor de edad din, pagkatapos lang na makipag-date kasama ng isang babae na natural na ginagawa ng mga teenager, sinabihang iuuntog paulit-ulit ang ulo sa pader hanggang dumugo.
Pagkatapos ay kinulong sa Bartolina. Yes, Mr. President, dati po itong miyembro na hindi na nasikmura ang pang-aabuso sa kanya at iba pang menor de edad. Hanggang ngayon, bakas pa sa katawan ng survivor ang mga marka ng pang-aabuso na yon. Nung umalis siya sa poder ni Quiboloy, nakabalik siya sa pag-aaral at ngayon ay may sarili ng pamilya. Ngunit habang buhay daw niya, bit-bit ang alaala ng panahong iyon. He was just a child, Mr. President. They were all just children. Mr. President, madami pa po kaming nakausap na naging dahilan kung bakit naging buo ang desisyon ko na isalang itong isyung ito sa ating Kamara. My office is in possession of an affidavit detailing the sexual abuse inflicted by Quiboloy himself on a minor. My office is in direct contact with a woman who, while not a minor when the sexual abuse happened, lives with the trauma it has brought and continues to fear for her safety. May nakausap din ang aking opisina na mga preacher na naglahad ng iba pang mga krimen ni Quiboloy. Paano siya yumaman at paano niya tinatago ang kanyang yaman. These patterns and practices are persisting as we speak and sustaining his other criminal activities. Hindi lang po sa Pilipinas ang mga krimeng ito, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. The international breadth of Apollo Quiboloy's criminal activities is truly astounding. Let us end this outrage, Mr. President. Let us save those children. Let us hold space for the victims who cower in silence and live in fear and hope that they find their voice and their power. Salamat po. Isasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Quiboloy at sa kanyang mga kasama. Compelling, quote, compelling Pastor Quiboloy to appear before a committee that already pronounced him guilty would be violative of his constitutional right against self-incrimination and to be presumed innocent unless proven guilty, close quote. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon, sa mga tiwaling opisyal, sa mga investigasyon ng Public Order Committee, sa mga sangkot sa mga krimen. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. To pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carreon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. I so move. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Quiboloy. With all due respect, ma'am. Si Senator Robin Padilla tutol dyan. Kaso ng Amerikano yun kay Pastor, paano? So ano yun, parang ICC din. Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan. Kami ni Senator Robin talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami para paatras itong contempt order. Kasi parang hindi naman siya tama
At sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, si Senator Go, palagay ko, no? Sino ba kami? Teka muna, Senator Go, Senator Cynthia, ako, pero hindi pa yata kami umaabot ng kinakailangan na 8 votes or 7 votes para ma-withdraw yung contempt order. Pero mulat sa pool, talagang tutol ako sa pag-i-issue ng subpoena. Wala pang natatanggap na order ang Police Regional Office 11 mula sa National Headquarters ng Philippine National Police tungkol sa pagpapaaresto kay Kingdom of Jesus Christ Church leader Pastor Apollo Quiboloy. Ito ay kaugnay ng pagpapataw ng contempt sa pastor matapos hindi sumipot sa Senate inquiry kaugnay ng kanyang mga kasong kinakaharap. Ayon kay Police Major Catherine De La Rey, nakahanda naman ang kanilang opisina sakaling matanggap nila ang arrest order. If ever na ang manggaling jud, we will abide and obey with the legal orders of our duly constituted authorities. So impose yun nato na. Kay ang kapulisan as a law enforcers, wala ta nagapili o kinsa nga tao, unsa man na iyang status sa society o unsa iyang personalidad. Pantay ang ato ang ginabuhat in our enforcing our mandated law. Kaugnay nito, nagsasagawa naman ng monitoring ang Aviation Security Unit 11 PNP, lalo pat alam ng lahat na nagmamayari ng isang private plane ang pastor. Actually, daily we monitor lang naman dun sa airside kasi we cannot go dun sa inside nung hangar niya eh. May sarili kasi siyang hangar. So, from time to time, situational report yung aming mga personnel sa field regarding dun kung merong take-off or landing o kung mag-department si pastor. Yan po naman ay bine-verify din namin sa pamunuan ng CAAP. Nilinaw naman ng AVSEU 11 na panahon na may notice o dokumento na kailangang pag-hold sa departure ng pastor, ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na ang magpapatupad nito. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.